Paano kung sasabihin ko sa'yo na pwede kang magkamotor kahit wala ka namang ipon? Walang kailangang requirements, walang kailangan down payment, walang CI, pero legit. Marami nang gumawa nito. Ang kailangan mo lang gawin, panoorin tong video na to. Motor, pero wala kang ipon, wala kang cash na pambili ng motor, paano nga ba yung pwede mong gawin? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Nung mga nakaraang panahon, ilalagay ko na lang sa comment section, ay napag-usapan na natin ang ilang mga method kung saan mas makakatipid kayo na kumuha ng motor kahit wala kang ipon. Yun na nga yung cash loan, tingnan nyo sa comment section sa baba, at saka by using your credit card on selected dealers. Tingnan nyo na rin yung link niyan sa comment section sa baba. Ngayon mga brother, may na-discover tayo na paraan kung saan ito legit. Kahit wala kang ipon, walang requirements na kailangan, walang credit card na kailangan, makakapag-take out ka ng motor at pwede mo siyang bayaran ng installment sa mababang interes. Ayun, pag-usapan na natin. Okay, umpisa muna tayo. Kapag tayo ay walang ipon na pera, walang cash, walang pang-cash para sa motor, kadalasan tayo ay nagre-resulta sa pagbili ng motor using the installment option. Okay naman yun, pero ang unang-unang problema natin pagdating sa installment basis or installment na payment option ay maraming mga financing companies, yung mga nagpapautang, malaki ang interest. Umaabot ng 2.5, maybe even 5% sa iba. Kaya by the time na tapos mo nang bayaran yung motor mo after 2 or 3 years, para ka na rin bumili ng dalawang motor. Pero isang motor lang talaga yung tinake-out mo. At isa pa sa mga nagiging challenge kapag tayo ay kumukuha ng motor at installment basis, down payment. Bihira lang naman ang no down payment. Ngayon, wala na ako nakita ng mga no down payment option. Kung meron, ibigay nyo yung link sa baba. Pero sa ngayon talaga, karamihan, may mga down payment na. Ang problema nga natin, wala tayong hawak na pera. At saka ang life hack natin ngayon, paano ka makakakuha ng motor nang wala ka namang hawak na pera. Diba? Pangalawa, requirements. May mga ilan sa atin, madali lang naman yung mga requirements. Pero sa ibang mga empleyado, ibang mga manggagawa, hirap na hirap sila magkumpleto ng requirements na kadalasan or rather na talagang required, na talagang kailangan para ma-approve sila ng financing. Bigyan ko kayo ng example. What if construction worker ka? Talagang nagtatrabaho ka, meron kang regular na trabaho, at ang isa sa mga requirement ay payslip. Alam naman natin, karamihan sa mga construction worker, lalo na yung mga nangongontrata, wala namang mapoproduce na payslip. Sa ibang mga kapatid natin na mga TNVS riders, yung mga angkas, Lalamove, etc., karamihan din, walang payslip. Meron tayong record na binabayaran tayo ng mga kumpanya na yan, pero walang payslip. So, nagkakaproblema, nagkakaroon ng challenge. Paano ba ako makakapag-produce ng income statement or dokumento na nagpapakita na ako ay merong trabaho at ako ay merong kinikita? Iyan lang yan sa mga challenges kapag installment basis, yung regular na installment basis, ang tatahakin mong landas sa pagkuha ng motor. Isa pa sa problema kapag tayo ay nagtatry mag-apply ng installment basis is yung CI or yung tinatawag na credit check. Na kapag submit ka nga ng mga dokumento na kailangan na requirements para ikaw ay mag-apply ng installment, pero kadalasan natatagalan dahil paminsan may mga credit investigator na tumatawag mismo sa employer mo at kapag yung employer mo ay hindi sumasagot o kaya naman iba yung impormasyon na binibigay kumpara dun sa dineclare mo, nagkakaroon ng problema, ang ending madedenay ka pa. Etong paraan na pag-uusapan natin ay hindi nakakailanganin ng kahit na anong requirements at hindi na magdedepende sa third party ng mga credit investigator yung status ng application mo. Game ka na. Comment mo kung game ka na. Pag-usapan na natin. Okay mga brother, ito ang paraan kung paano ka makakakuha ng motor kahit wala kang ipon, wala kang masyadong requirements, hindi kailangan ng down payment, at hindi na rin kailangan ng kahit na anong CI. Pero may GCash ka? Ay! Baka pwede ka nang kumuha ng motor. Paalala lamang mga brother, ng video ito ay hindi sponsored ng GCash. Ito ay sinishare ko na lamang base sa aking mga nakita at sa aking sariling karanasan. Okay, ang unang kailangan natin, kailangan mo lang ng GCash account. Which is halos lahat na naman ng mga Pilipino ngayon, meron na talagang GCash account. Kung ikaw ay walang GCash account, I suggest you can start using one. O kaya naman, may magulang ka, asawa ka, mag-anak, kapatid na
willing na ipagamit ang kanilang mga GCash account sa iyo, then that can be your option. Pero hindi porke may GCash account ka ay basta-basta ka na lang makakapag-take out ng motor. Ito ngayon yung proseso. Once you are inside your GCash app, pipindutin mo yung borrow icon, tapos it will give you options. This time, ang gusto kong pindutin mo is yung G-Gives. Yes, mga brother. G-Gives option. G-Gives is the feature or capability ng GCash na pautangin ka at yung amount na yun, yung credit available na yun, yun ang gagamitin mong pambili ng motor na gusto mo. At kapag yan ay naipambili mo na ng motor na gusto mo, babayarin mo na lang si GCash in installment or hulugan. Yan. So again, access your GCash account, tapos click borrow, tapos click G-Gives. Kapag may nakita kang amount, bago mo gamitin yan, dapat yan ay i-activate mo. Itatap mo lang naman yan, next, submit. Mamaya-maya lang, makaka-receive ka na ng SMS or text notification na active na yung G-Gives mo. Ang ibig sabihin, yung amount na nakikita mo dyan sa G-Gives account mo, pwede mo nang gamitin ng pambili ng motor. Or kung sakali naman ang nakikita mo dyan ay wala pang amount, ang nakalagay dyan is you still have to unlock it. Ang kailangan mo lang gawin ay gamitin ng GCash mo, I suggest through payment of your bill, sa pagbigay ng mga kung ano-anong mga pagkain, groceries, pag-send and receive ng money. So the more you use your GCash account, mas nagbi-build yung credit standing mo sa GCash. Kasi ako, ganun ang ginawa ko. Again, I am speaking from my own personal experience. Hindi ako umuutang sa GCash, pero GCash ang laging pambayad namin sa mga bills at sa kahit na ano, kahit sa mga fast food namin, pag umu-order kami ng mga pagkain, at nagulat na lang ako, bigla na lang meron na pala akong G-Gives credit. In my case, ayan, kung nakikita nyo sa screen, I have 75,000 na pwede kong gamitin pambili ng produkto. In our case, sa pinag-uusapan natin yun, pambili ng motor. So, ang mangyayari niyan, once you have your G-Gives credit, yung amount na inassign sa'yo ni GCash, yan, pwede mo nang gamitin pambili ng motor. Ang next na kailangan mo is maghanap ka ng dealer that would honor yung pagtanggap or pagbayad gamit ang G-Gives. Hindi ko kabisado lahat ng dealership, mga brother. Pero ang isa sa mga alam ko na tumatanggap ng G-Gives at nasaksihan ko na personal na talagang may nakapag-take out ng motor gamit yung feature na yan is si Motochangge PH. Yes, ang gagawin mo na lang dyan, pipili ka ng motor sa kanila. Pakita mo, meron kang G-Gives account. Pwede mong gamitin yan. Let's say, 80,000, 100,000 yung available na pwede mong gamitin sa G-Gives. Pwede kang magpunta kay Motochangge PH, mamimili ka na lang ng motor, tapos, i-QR code mo na lang yung QR code or yung GCash account ni Motochangge PH. Once na-scan mo na yung QR code, ang pipiliin mong option to pay is yung G-Gives mo. Natural, dapat yung G-Gives mo covered yung presyo ng motor na binibili mo. So, kung 75,000 ang G-Gives credit mo, dapat yung presyo ng motor ay 75,000 or below. Kung sakaling higit pa, magdadagdag ka na lang ng ibang payment method. Pero for this specific example, G-Gives, bumili ka, halagang 75,000 worth ng motor. Once you choose G-Gives, ipapakita niya na rin sa'yo kung gaano kahaba or yung terms ng amortization na babayaran mo, magkano monthly, at saka yung interest rate na naka-assign sa'yo base sa account mo. Once na-submit na yan, yun na. Sa'yo na yung motor. Dahil yung G-Gives mo, nagamit na pinambayad dun sa motor na napili mo. Gets nyo? Wala kang cash, wala kang ipon, pero meron kang G-Gives account or G-Gives credit, pinambayad mo ng motor. Yung motor na yon, ilang minuto lang, pwede mo nang iuwi dahil bayad ka na. Ngayon, ikaw na gumamit ng G-Gives credit, maghuhulog ka na lang ng installment through GCash. Di ba? Napakadali lang ng buhay. Ganun na ganun lang siya kasimple at hindi na kailangan ng mga komplikadong usapan kung magkano ang down payment, hindi na rin kailangan ng mga komplikadong requirements at hindi na rin kailangan ng CI. Literal, G-Gives, pinambili mo ng motor, yung motor, inuwi mo na, ikaw naman, magbabayad ka na lang ng hulugan through GCash. Pwede nyo rin i-check sa mga vlog natin yan kung paano yung proseso. Kung sakaling medyo may katanungan pa kayo dito, iwan ko na rin siguro yung link sa comment section sa baba. Pero kung naintindihan mo at ikaw ay may G-Gives credit na check mo na, i-comment mo sa baba kung anong motor na target mo at bibilihin mo gamit yung G-Gives credit mo. Okay, usapang G-Gives naman tayo, mga brother. Ito, general na to. Okay?
Kasi ang G-Gives credit, kumbaga yung pwede mong gastusin na pambili mo ng motor, ay magdedepende sa account mo, sa account status mo. Maaaring malaki yung ibigay sa'yo, maaaring maliit. Again, depende yan sa account mo. At si GCash po ang nagre-review niyan. But generally speaking, ang G-Gives, pwede mo yung gamitin or nagbibigay sila ng credit all the way up to 125,000. Yes, nakita na po ako nun. Nung nakaraan lang, meron ditong kumuha ng items, ang G-Gives credit niya 110,000 naman. Yung isang customer na na-encounter natin, ang G-Gives credit niya 125,000 sagad. Ibig sabihin, maganda yung credit standing niya sa GCash. Ang isa pa, ang interest rate ay nagva-vary. Minsan may 0%. Pag nakatsamba ka ng 0%, sakto talaga yun. All the way up to 5.49%. Sabihin sa akin, brother, laki naman ng interest, 5.49. Yun lang yung range, mga brother. Pero if you have a good credit standing sa GCash, maliit lang yung interest. Katulad ko, yung nakikita nyo sa screenshot, di ba? Nakalagay, I think, wala pang 2% yung interest rate sa akin. Nasa 1.89% yata yung interest. And I've seen that. Sa mga G-Gives purchases na nakita ko, kadalasan ang interest naglalaro between 1.7 to 1.9. Siguro tataas na lang yun kapag gustong mangutang through G-Gives tapos pangit yung credit standing mo. Pero maganda naman, wala kang mga pinagkakautangan sa GCash or sa ibang mga credit companies, then they will give you a good interest offer. Pagdating naman sa loan terms, yung haba kung kailan mo siya pwedeng bayaran, it ranges from 6 months up to 24 months or 2 years. So again, depende pa rin yan sa account mo kung gaano mo katagal pwedeng ma-avail yung loan term na yan. Ang maganda din nito, no processing fee. On my case, 75,000 pesos yung aking G-Gives credit, wala na silang ibabawas doon. Kasi di ba sa loan, pag umuutang tayo, let's say 50,000 yung inutang mo, merong 3% na processing fee, so mababawasan ka pa ng mga 1.5. Sa G-Gives, dahil diretso pinambili mo ng produkto, wala na siyang processing fee. At kung sakali man, halimbawa, meron kang, following my example, 75,000, bumili ako ng motor na nagkakahalaga ng 30,000. So that gives me 45,000 pesos na pwede ko pang gamitin na pambili ng iba pang produkto. In our case, pwede pa akong bumili ng motor na nagkakahalaga ng 45,000 and below. Kasi dyan, from 1 to 5 loans ang pwede simultaneously. Pero, let's just say for example, meron kang iba't ibang mga number. Meron kang 3 GCash account pero isa lang ang owner, isa lang ang pangalan. Ang pwede lang dyan umutang ay isang number. So kapag ang isang number mo ay umutang na at nagamit ng G-Gives, hindi mo na pwedeng gamiting ipangutang yung dalawa pa. Per account owner ang trato dyan. So reminder lang mga brother kailangan ng age mo para makapag-avail ka ng G-Gives is between 21 to 65 years old. Dapat syempre Pinoy ka, tas dapat syempre yung GCash mo fully verified. At paulit-ulit nating sinasabi, dapat yung GCash account mo, you have a good credit record para mababa yung interest, may G-Gives ka na available, tapos flexible yung loan terms na makukuha mo. Okay, paano kung may problema? Brother, nagpunta na akong GCash, kiningi ko yung borrow, kiningi ko yung G-Gives, pero wala akong nakikitang amount. Ang nakalagay doon, ito nakikita nyo sa screen, wala pang amount na ma-activate. All you have to do is keep on using GCash. Again, mga brother, hindi ko pinopromote yung GCash, pero this is reality. Nagkaroon akong G-Gives credit dahil laging ginagamit yung GCash. At yun din naman ang sinasabi ni GCash. Just keep on using your GCash as much as possible para mag-build yung credit mo. Kasi once nag-build yung credit mo, then nire-review yan ng GCash. I believe it's weekly according to their website. Weekly nilang nire-revisit yung mga account kung pwede ka bang mabigyan ng mga ganitong feature. In this case, yung G-Gives feature para mabigyan ka ng amount or credit limit na pwede mong ipambigay ng motor. So, just keep on using it. Tapos, makaka-receive ka ng notification pag na-review na yung account mo, ay malaman mo, i-activate mo na lang para magamit mo na nga na pagbili. So, sum up lang natin mga brother. Again, kailangan lang meron kang GCash. Tapos, sa loob ng GCash, in-access mo yung G-Gives at may nakita mo na meron kang credit limit. Yun, pwede mo nang pambili ng motor. Again, no requirements needed, no down payment needed, no CI needed. Dahil, kumbaga, sa isipin mo na lang, pre-approve ka na ni GCash dahil meron ka ng G-Gives credit Gagamitin mo na lang yung G-Gives credit na yun, pambayad dun sa motor na napili mo. Scan mo lang QR code, piliin mo yung GCash or yung G-Gives para ipambayad sa motor. And that's it. Para ka lang nag-grocery, para ka lang bumili ng sapatos. Ganun lang siya kasimple so long as you have the G-Gives credit na available para ipambigay sa motor mo.
Yan ang na-discover natin na isa pang paraan kung paano ka makakuha ng motor ng wala kang ipon at marami pang mga requirements at proseso na pagdadaanan. Isa yan sa mga hack na na-discover natin ngayon at ngayon i-share natin sa inyo. Yung mga nakagamit na ng G-Gives, i-comment nyo naman kung effective para sa inyo. At yung mga nagbabalak na gumamit ng G-Gives through GCash para makabigyan ng motor, sino sa inyo? I-comment mo kung anong motor ang target mo mga brother. Again, find the dealer na nag-o-honor ng G-Gives. Ang alam ko, si Moto Changi PH meron dahil yun ay personal ko nang nakita. O paano mga brother? Till your next video. Salute! Wala kang motor, pero wala kang ipon, wala kang pera. Ano ba yan? Wala kang motor, wala ka rin naipong pera. Wala kang motor. Ulit. Okay mga brother, para ikaw ay makapagtikot ng motor nang wala ka namang ipon tapos hindi ka kailangan din ng kahit na anong requirements at wala rin down. AI. AI.